sa patuloy na paghahatid ng balita at pagbibigay serbisyo publiko. Kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras, 5 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Programang maghatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga minamahal na mga OFWs at inyong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng mga OFWs, po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-iimbita sa inyong lahat na sumubaybay sa ating bagong programa sa Radyo Pilipinas, ang Tahanan ng OFWs. Regular itong masusubaybayan tuwing Huwebes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa DZRB 738 AM at maging sa Radyo Pilipinas World Service. Ang ating programa ay mapapanood din sa opisyal na Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Sama-sama po nating pag-usapan ang mga kwento ng pagsusumikap ng ating mga bagong bayani at alamin ang mga programa at serbisyo na hatid ng DMW sa ating mga OFWs saan mang panig ng mundo. Bukas po ang tahanan ng OFW sa ating lahat. Kaya't halina't tutukan at sama-sama nating ipagmalaki sa mundo ang ating mga bagong bayani sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Ayan, partner, Huwebes na naman ng hapon. Ayan. So, ako pong muli, Assistant Secretary Kiko De Guzman po ng National Reintegration Center for OFWs. Ang inyo pong palagiang kasama. Kasama po ninyo ngayong hapon dito lamang po sa lingguhang programa ng Department of Migrant Workers dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po ang tahanan ng OFW. At syempre, ang co-host ko po sa linggo na to, walang iba, syempre ang aking partner na fresh from abroad. Naparami ng ikot at talagang bumisita sa ating mga kababayan at ating mga kasamahan dyan sa iba't ibang panig ng Middle East. Syempre, Asek Veni Legaspi ang atin pong kapartner sa hapon na ito. Maraming salamat, partner Asik Kiko. And of course, magandang hapon sa iyo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan, mga OFWs na nanunood at nakikinig ngayon sa kanilang mga radio, Facebook, saan mang sulok ng mundo. Syempre, pang ilang episode na ba to? Parang pang 30th ba? 28. Na-advance ako lagi na. Pang 28 na episode na natin, di ba? Katapusan na ng last day of July. August yes. na bukas. August August na bukas. Matatakot ako bukas sa ASEC.
Bakit? Kasi sinasabi ng mga Chinese, August is a ghost month. Ghost month. O maraming mga kaluluwa na nagdilipanan yan eh. Ako naman, ang inaabangan ko dyan, looking forward to the end of August kasi Berna. Berna. Alright. May mga ngaroling na. Ayan, di ba? May mga ngaroling na, partner. So, tayo po ay nasa dulong bahagi na ng July at papasok na po ang Agosto. At sana po ay okay kayo dyan matapos ang isang linggo na panay-panay ang ulan. Di ba? Yung ating mga kababayan marami po ang nabaha, marami po ang naapektuhan ng mga sunod-sunod na pag-ulan. Okay? Ayan. So, last week nga, nasa ano kami, partner? Nandun kami sa OFW Hospital at kasama ang OWA ay nag-provide ng hot meal, syempre, ang ating soup kitchen ng OWA sa mga kababayan naman natin doon. Karamihan din doon ay mga pamilya din naman ng OFW doon sa mga nabahang lugar sa Pampanga. Wow. Partner, wag na natin patagalin ang ating usapan na bago yan, narito muna ang ilan sa mga balita mula sa tahanan. Balita mula sa tahanan. Magandang hapon, narito ang mga pinakamalalaking balita sa DMW nitong nakalipas na linggo. DMW, tuloy ang pag-alalay sa pamilya ng MV Eternity Sea Cruise. Tiniyak ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang patuloy na pag-alalay sa lahat ng pangangailangan ng pamilya ng mga Filipino seafarers ng MV Eternity Sea na sinalakay ng mga rebeldeng Houthi sa Red Sea. Kasunod ito ng pagkumpirma ng kalihim na 21 Pilipinong tripulante ng barko ang nasa kustodiya na ng Houthi. Patuloy na ginagawa ng gobyerno ang lahat ng paraan para mapabilis ang negosasyon para makuha ang kustodiya nila at mapabalik sa Pilipinas sa tulong ng Department of Foreign Affairs. 3 Pilipino naman ang tinukoy na nasawi, 1 ang nawawala, habang 8 ang na-repatriate na at nasa piling na ng kanilang pamilya. Mula na maganap ang insidente, walang tigil ang DMW sa pag-alalay sa pamilya ng mga tripulante tulad ng pagbibigay ng regular na updates, psychosocial support at suporta sa iba pang serbisyo ng pamahalaan. Balita mula sa tahanan. Kasunduan para sa proteksyon ng mga OFW, pinirmahan ng DMW, IBP at TikTok. Pumirma ng magkakahiwalay na Memorandum of Agreements ang Department of Migrant Workers sa pagitan ng Integrated Bar of the Philippines o IBP at TikTok Philippines upang mapataas ang proteksyon para sa mga overseas Filipino workers. Sa pinirmahang kasunduan ni Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Kakdak at IBP National President Attorney Alan Panolong, magbibigay ang IBP ng libreng legal assistance para sa mga OFWs at kanilang mga pamilya. Bukod pa dito, ang iba pang serbisyo tulad ng legal education, capacity building at mga legal caravans. Maglalagay din ng IBP ng legal aid desk sa DMW Central Office at magtatalaga ng kanilang mga LODI o Lawyer of the Day initiatives sa mga OFW help desk sa Pilipinas at mga Migrant Workers Office sa mga host countries. Kasamang lumagda sa mga kasunduan sina Undersecretaries Bernard P. Olalia at Dominic Rubia Tutay, Assistant Secretary Jerome Alcantara para sa DMW at Attorneys Pitero Reig at Maria Elena Go Francisco ng IBP. Samantala, sa Memorandum of Agreement na pinirmahan ni Secretary Kakdak at TikTok Public Policy Manager Pichi Paderna, magkakaroon ng tulungan para malabanan ang illegal recruitment sa naturang social media platform sa pagtanggal sa mga posts at pagban sa mga hinihinalang illegal recruiters. Kakasuhan naman ng DMW ang mga creators na matutukoy na sangkot sa illegal recruitment at trafficking. Sa kasalukuyan, higit 40,000 post na ang tinanggal ng TikTok sa kanilang platform mula noong taong 2023 hanggang ngayong 2025. At ito ang mga balita para sa linggong ito. Kami ang inyong mga naging tagbagbalita. Ako si Dan Garcia. At ako naman si Angel Eliasca para sa tahanan ng OFW, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayan, syempre ayan ang mga naganap nito lamang nakaraang linggo, 'di ba? Nitong nakaraang linggo lamang sila Secretary Hans, actually partner kahit nakasagsagan ng bagyo last week, they went all the way to Pangasinan to check and to actually inspect yung future office natin. Oo.
dyan sa may Pangasinan. So we're very thankful of course to Agrarian Reform Secretary Conrad Estrella for graciously hosting and ensuring that at least in Pangasinan we would have a home for our OFWs. And then tumuloy na rin sila dyan sa may bandang Dagupan para naman doon sa bubuksan nating one-stop service center para din sa serbisyo natin sa mga OFW. So watch out po sa mga kababayan natin dyan sa may bandang Pangasinan, Bangus, capital of the Philippines. Ayan. Kami po ay mas pinaigting at mas pinalawig ang aming serbisyo diyan naman. At syempre, ito ring partnership natin with TikTok and the Integrated Bar. Napaka-importante yan, partner. Yung legal assistance natin through the Integrated Bar of the Philippines ay syempre mas malawak yung reach. Correct. Lalong-lalo na yung mga kapwa natin, mga abogado dyan, ay alam naming naghahanap kayo ng legal aid opportunity dahil nga sa pagmamandato rin ng Korte Suprema para sa mandatory legal aid service naman ng ating mga kasamahan sa legal profession. So looking forward mga panyero at mga panyera na makasama kayo syempre sa pagbibigay din ng libreng tulong legal po sa ating mga pinakamamahal na OFW. Ayan. Partner, alam natin na isa sa mga mainit na issue pa rin ngayon ay yung nakaraang SONA. Oo, at nung saka Manila. yung post-SONA po na Yes, nangyari oo. after noon. At narito po, panoorin natin ang pahayag ng ating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos Jr. at saka ating Secretary sa nakaraang SONA at saka yung post-SONA after nung Kahapon. Tuesday and Wednesday. Oo, kahapon yung Yung, sa yung site DMW. natin is Wednesday. So panoorin po natin ito. Mula nang inilunsad ito noong 2023, ang e-Gov app ay nagana, nagagamit at napapakinabangan ng ating taumbayan. Patuloy pang dumarami ang serbisyo tiyak na praktikal sa bawat Pilipino. Ngayon, mahigit 40 serbisyo ng pamahalaan kasama ng mga LGU ang nasa e-Gov app. Gamit ng app, maaari nang gawin at ayusin ang sari-saring mga serbisyo at proseso ng pamahalaan na dati ay pinipilahan pa natin ng ura-urada. Ang renewal ng driver's license para sa PhilHealth, para sa Pag-ibig, para sa GSIS, yung mga dokumento na kailangan ng ating mga OFW sa immigration at customs, sa declaration sa airport, kahit ang paggawa ng biodata hanggang paghahanap ng trabaho. Mga government ID natin, kasama ng national ID at marami pang iba. Hindi magtatagal, magkakaroon na rin para sa NBI clearance, beep card para sa MRT at saka LRT, at e-TIN na galing naman sa BIR. Kaya i-download nyo na po ang e-Gov app. Sa pinagsama-samang serbisyo sa isang mobile app, ang pamahalaan ay talagang mas malapit na at nasa inyo ng mga kamay. Well, unang-una, I think dapat patingkarin natin yung muling pagpugay kamay ng ating Pangulo sa ating mga mahal na OFWs. Nagbigay uli siya ng recognition sa pride and honor na binibigay ng mga OFW sa ating mahal na bayan. At alam natin, dun sa huling SONA, iniutos na ng Pangulo yung pagtatalaga ng mga OFW lounge. Pag-aanin yung karanasan ng pagbiyahe. Gawin ng lahat para maipamalas itong tribute, parangal, sa serbisyo at programa at mga pasilidad na katulad ng OFW Lounge na ginampanan ng OWA, DMW at OWA at nakapaglingkod sa 1.2 million OFWs na dumaan doon mula nung pinag-utos ito ng Pangulo last year. Naalala ko yon, soft launch ang plano, pero nagkaroon ng emergency sa airport last year. Sabi ng Pangulo ay buksan na agad para itaon doon sa emergency. So since that time, 1.2 million OFWs ang napaglingkuran ng OFW Lounge sa airport. Parang business class passengers ang trato bilang parangal sa mga OFWs natin na bumabiyahe. At karugtong nito, binanggit din ng ating Pangulo yung digitalization. Nabanggit niya ron na kasama na ang mga OFW documentation doon sa e-Gov app na mismong inulunsad din ng Pangulo dito 2 weeks ago with the ICT, Sec. Henry. So yun naman, ang plano doon ay itong OEC na tinatawag, Overseas Employment Certificate, ay maglalaho na, mawawala na, kaya ang magiging outcome document, yung e-travel pass. Again,
all in the name of para pagaanin yung travel experience ng OFWs at para bilang parangal sa kanila na muling pinahawatig ng ating Pangulo. And partner, no, yung digitalization, yung e-governance, yung e-government platform, actually katali yan, kakabit yan, just 2 weeks ago. The launch of the Presidential Action Center, the eGov Hub in San Juan. And isa ka sa mga nagtataguyod dito, partner. Can you walk us through yung serbisyo natin sa eGov Hub na yan? Thank you, partner. Ang eGov Hub natin na ito po ay nasa San Juan, ay ito po yung one-stop shop na serbisyo. Hindi lamang po Department of Migrant Workers. Nandun po yung iba-ibang ahensya na ang main objective po niya na pagpasok mo doon sa pintuan, sa entrance, at halimbawa nangangailangan ka ng assistance, paglabas mo, dala-dala mo na. So that's there and then dala-dala na. Kaya lang syempre, mayroon po tayong mga proseso at dito po pumapasok yung eGov PH. The app. The app. Na mag-online registration at saka kung ano yung mga kailangan mong serbisyo, makikita mo kung anong ahensya ang nandoon. At inilaunch po ito last week ng walang iba kung hindi walang iba kung hindi Pangulong Bongbong Marcos. Yes, actually, at of course kasama si Secretary. Andun si Presidente mismo, tapos may naka-meet siya na OFW, pa-selfie nga ng pa-selfie. Si Presidente talagang minsan, alam mo yung parang talagang game na game siya na nakiki-interact, nakikipag doon. And then ang niya nun, ang message niya. So, sabi niya ganun, ano nang gagawin dito? Kumusta ang Tapos sabi, kukunin na lang po yung assistance. Okay, very good. Sabi niya, make sure na mabilis na yung application, yung proseso, talagang kung pwedeng click lang daw ng click. Sabi niya, pindot lang, click nyo lang ng click, i-apply nyo dyan, and then you go here, sabi niya ganun, for you to be able to avail of the service, and then aalis na rin. So, ganun ka-convenient, partner. Yes, and we're able to provide that with the help of the government eGov Hub. So, yung sa eHub natin sa San Juan is actually just a center for the OFWs or their families na talagang yung last part na lang nung buong proseso na binabanggit mo. So, everything from the registration, the information, the application, pagpo-provide ng mga supporting documents nila, lahat yan could already be done at the convenience of their own homes. And then, pag na-approve na yan, bibigyan na sila ng schedule. Yes. Oo. Nung araw na yun, meron tayong mga, I think that day, meron tayong 3 o 4 na during the opening, talagang doon na nila kinuha yung kanilang mga benepisyo. So, napakaganda po nitong ating eGov Hub. And then, we're also talking about yung mga conveniences like sa airport, yung e-gates. Yes. Yung e-gates, yung integration ng ating OFW Pass into the eGov app. Oo. Sa e-travel. Saka sa e-travel, yung papasok, saka pabalik. So lahat po ito, pa-convenient na po ng pa-convenient, padali na po ng padali para sa ating mga OFW. And speaking of padali ng padali, before we go to the next part ng SONA na talagang ibinida ng ating mahal na Pangulo, Sec Hans mentioned about our lounge, our OFW lounge. As a former OFW partner, ano ba yung ginhawa nito? Diba? I mean, compared dun sa experiences nyo dati. Partner, hindi lang ginhawa. Kung mayroon pang ano ba yung mas mataas sa ginhawa, yung mga superlative Kasi, nung mga nakaraan, as an OFW for almost 3 decades, alam po natin na nakikita natin yung challenges ng mga paalis, lalo na kung nagkakaroon ng mga konting hiccup sa airport. Like, minsan may mga brownout o kaya mayroong masamang panahon, may mga kidlat na hindi makaalis, so na-delay. Nandoon yun sa loob ng airport at hindi convenient. Pero now, pumunta ka sa Terminal 3, world class. Yes, first class yung lounge na yan, and since the time na i-launch yan, of course, with OWA, 1.2 million OFWs served since po. last year yan, di ba? So, patuloy tayong may mga magagandang mga serbisyo at the same time programa para sa OFW. Pero bago natin pagpatuloy, pakinggan natin yung mga nabanggit
ni Pangulong Bongbong napaka-importante Marcos din, doon sa SUNA tungkol doon sa amnesty. Alam naman natin yung amnesty at saka yung foreign partnership ng natin. Pangulo at ng ating sekretaryo. Yes. Dahil sa ating masigasig ng pakikipag-ugnayan, sa loob ng 3 taon, nagawaran ng kapatawaran ang mahigit 600 kababayan nating nahatulan dahil sa sari-saring paglabag sa batas sa ibang bansa, lalo na sa UAE, sa Qatar, sa Bahrain, at sa iba pa. And so, for their crucial and most beneficent sovereign intervention, I personally convey the entire nation's sincerest gratitude to the Sultanate of Oman, the United Arab Emirates, the State of Qatar, the Kingdom of Bahrain, the State of Kuwait, and to all the leaders of various countries that have granted clemency and have shown kindness to our beleaguered compatriots. Maraming salamat po. Thank you very, very much. Is yung ating action fund na nakakadalawang Labor Day instructions na si Pangulo na patingka rin yung action fund, which is a legal assistance fund. At yun yung tinutumbok ng katanungan at yung binanggit ng Pangulo na mga tulong natin sa mga kaso sa abroad. Isang example, for instance, yung death row case natin recently sa Saudi Arabia kung saan nagawa ng paraan na mapawalang sala yung ating OFW mula doon. Yung sa Qatar, yung recent na karanasan doon sa mga chinarge ng illegal assembly na napawalang sala din, na na-lift din yung kanilang travel ban, kaya't nabanggit ang bansang Qatar doon sa SONA. And then of course, dito sa UAE at sa Kuwait, ay meron ding ginagawang paraan yung mga lawyers natin. Katuwang ang DFA, mahalagang banggitin dito ang DFA, SecTes, Lazaro, at yung mga ambassadors dun sa mga bansang nabanggit dahil nagawa ng paraan yung papagwalang sala ng ating mga OFWs. Ang cases na kinaharap nila, kasong kriminal, iba't ibang kasong kriminal, at mga labor cases din kung saan tinutulungan natin sila doon. So itong Action Fund is not just a legal fund, it's also a medical fund, a medical assistance fund, and a financial assistance fund. Ang isang ehemplo dito, meron tayong recent na pinauwi, stage 4 cancer mula sa Qatar, at meron din tayong tinutulungan na mga pasyente doon na sa mga ospital, binabayaran natin yung kanilang hospital bills kapag hindi masagot ng insurance. So example ito ng mga natutulungan ng ating Action Fund na iginawad ng Kongreso at ng ating mahal na Pangulo para sa mga OFWs. Action Fund, partner, di ba? Parang, actually, we're really thankful to our, siguro sa atin, sa buong department, and of course, no less than the President himself, talagang nagpasalamat sa ating mga diplomatic partners, sa mga kasamahan natin sa international community, the host countries. Yes. Di ba? Kasi iba rin talaga yung experience na hindi naman sa may mga pagkakataon talagang may mga kababayan tayo na nakukulong, nakakasuhan, and our diplomatic partners, our host country partners, actually through the efforts, of course, led by our President, by DFA, by DMW, syempre ay nabigyan ng clemency at napatawad itong ating mga kababayan at naiuwi, di ba? Napauwi natin dito. Which is very, very good news, partner. Oh. Madagdag ko lang, partner, since 2022 July until now, which is 3 years, nagkaroon po tayo ng 213 bilateral agreement purge. So, kung titingnan natin, that's around 71 per year or 6 bilateral agreement per month. Kung nakita mo, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos that the Philippines is a friend to all and an enemy to none. So, parang nakikita, ito yung mga direction na kaya tayo may mga ganitong magandang agreement. Relasyon at sa ating mga partner mga countries. OFWs, at hindi lang OFWs, kagaya ng sinasabi mo, yung pagbibigay ng amnesty is a direct result of this bilateral agreement na pinuforce ng DMW, ng DFA, at iba pang mga partner agency. Yes, and speaking of Action Fund, partner, di ba? At syempre yung bilateral partnership, that's one, yung negotiation for better work conditions
celebrations, that's another. May mga friendship week di ba? Yun Correct, yung ginagawa natin regularly. Parang we celebrate June. the partnership, we celebrate the friendship with our host countries. But equally important, sabi nga ni Secretary, is the Action Fund and the really yung talagang pagtulong natin. The Action Fund is for agarang kalinga at saklolo para sa mga OFW na nangangailangan. Partner, madalas binabanggit yan ng ating Pangulo provide them with free legal assistance. Yep. Provide them with the necessary medical assistance, repatriation support. And we're putting actually to good use yung pondo na yon. Talagang diretso sa ating mga kababayan. We have actually provided na if I'm not mistaken, close to 290 million indirect financial assistance. Yung mga pinapauwi dito, yung mga biktima ng gera sa Middle East, sa Israel, the conflict between Israel and Iran, yung mga umuwi from Lebanon, from Jordan, lahat po itong mga ito ay na-providean ng direct financial assistance. Even yung mga nawalan ng trabaho, partner. Yep. Yung mga hindi na napasweldo ng kanilang mga amo ay actually ating tinutulungan. So magmula po yan 2024, 2025 talaga pong ang suporta ng DMW, and we have to thank Congress for this. Yes. Kasi Congress is ensuring na talagang nakalaan yung standby na action fund in any eventuality na kakaharapin ng mga kababayan natin. And siguro before we go to the next part of that report, banggitin ko lang din po na sa utilization po ng action fund, sa paggamit po natin ng action fund, kabilang na po dyan yung pagpapagamot sa ating mga kababayang OFW na may mga sakit. We already made it available. So sa kanila, hospitalization, medical, yung mga medical expenses, tinutulungan natin. At syempre po, yung nakahook yung talagang kakabit noong pagtulong sa amnesty, sa kapagtulong doon sa mga kaso, yung libreng tulong legal. Ayan, yung libreng tulong legal sa atin pong mga kababayan na may mga kaso at may mga kinakaharap na problema sa ibang bansa. Lahat po ng mga migrant workers offices natin ay may provision na po at meron na pong mga retained na mga legal counsel. Mga abogado yan, partner, doon sa host country. Actually, partner, nung nandun na ako sa Riyadh, sa Al-Kubar, sa Dammam, Qatar, kinausap namin na yung mga legal retainers natin at mayroon din tayong mga legal counsel mismo na nandoon sa opisina natin. So, yan po. Tulong. Napakalaking tulong po at talagang malaking pasasalamat po natin sa ating mahal na Pangulo at sa Kongreso sa paniniguro po na ang Action Fund ay available para sa medical, repatriation, emergency assistance at syempre po ang tulong legal para sa ating mga OFW. Ayan. Ano pa, part? Meron pa Ano pang nabanggit sa atin? Partner, mayroon po tayong mga bisita sa araw na ito. Ito ngayon yung mga ito po yung meron pa pero yatang bago yan, Oo. kailangan siguro natin banggitin kasi alam natin na doon sa SUNA binanggit kung ano yung mga performance. Yes, tingnan oo. natin kung ano rin yung direksyon ng ating Yes, oo. departamento through our Secretary Hans Kakda para sa darating pang na 3 taon. Yes. Sa bagong Pilipinas, pagpapatuloy ang ating parangal at pagbibigay-pugay sa mga OFW sa pamamagitan ng mga programang tagos sa kanilang puso at diwa, sa pamamagitan ng mga proseso na magpapaginhawa sa kanilang pagbabiyahe, pag-uukol ng karagdagang panahon para sa kanilang pamilya, para mas mabilis ang ating proseso, para ang kanilang bakasyon ay lalong guminhawa. And then of course, ang welfare at protection, ang ating pagbibigay, pagdepensa sa karapatan ng ating mga OFWs, pagbibigay ng medical assistance, lalo na doon sa talagang nangangailangan ng tulong pinansyal in terms of pagbayad ng hospital bills at pagpapagamot. And then of course, doon sa mga nasa emergency situations, doon sa mga nasa gitna ng sigalot at digmaan at problema sa mga kasong legal, tutulungan din po natin kayo. At last na lang, yung ating special na instruction ng Pangulo, tulungan din ang OFW families, including OFW children. Kaya't katuwang natin ang OWA sa pagpapalawig ng mga programa na magpapalakas
ng mga pagbibigay ng serbisyo, values formation, ating mga arts and recreational activities para sa mga OFW children, and of course, yung scholarships. Ang performance ng OWA sa scholarships ay nadagdagan ng 100 to 200%. So, pagpapatuloy sa Bagong Pilipinas, parangal at serbisyo sa OFWs, sa kanilang pamilya, lalo na sa mga anak ng OFWs. Ayan. So nabanggit, partner, syempre yung pamilya ng ating mga OFW, yung kanilang mga asawa, anak, sila rin mismo sa kanilang pag-uwi. May directives regarding reintegration, yung pagbabalik dito, yung masaya at maligayang pagbabalik ng ating mga OFW sa ating bansa. Can you tell us more about that, partner? That directive, and asa na ba tayo the past 3 years? Alam mo, partner, nakakatuwa kasi makita natin isa sa mga talagang tinututukan ng DMW is yung reintegration kasi hindi naman sa lahat ng oras is nandun ka sa ibang bansa. Ngayon, ang dami nang nagawa, of course, with your leadership sa National Reintegration Center, nagkaroon tayo ng joint memorandum, yung signing ng NRN, yes. National Reintegration Network, 16 na mga agencies, government agencies, at mayroon pang may madadagdag pa. Kasi nakita nila kung gaano kaimportante at kung gaano ito kahalaga doon sa mga OFW. Now, since 2022 until for the past 3 years, mayroon tayong around 45,000 plus na mga beneficiaryo or nabiyayaan sa reintegration. Pero gusto kong ibalik sa iyo yung tanong, partner, kasi palagay ko yung 45,000 yan is coming from 2020 to July. Baka pwede nating i-segment this. Ilan ba rito ang nanggaling sa 2024 or 2024 to 2025? Actually, partner, yun nga yung yung the directives of the president is actually, di ba, sabi niya dun sa, madalas siyang binabanggit sa speeches niya. Di ba, sa Bagong Pilipinas, welcome kayong bumalik kasi may programa, may tulong at may suporta ang gobyerno para sa inyo. And we're ramping it up. Nabanggit mo yung 45,000 beneficiaries in the past 3 years, di ba? In the past 3 years. Actually, dito lamang nakaraang taon, magmula nung binanggit nung nakaraang 2 Labor Days, parang this Labor Day 2025, Labor Day 2024, and then the SONA last year, noong 2024. Within that span of 1 year, we've provided assistance to 26,211 OFWs and OFW families when it comes to the reintegration program. Pwera pa dyan yung 3,400 yung partnership pa natin ng DepEd. So in total, that's around 30,000 beneficiaries of reintegration in 1 year, partner, in 1 year. At balita ko, mayroon kang 3 KKK sa programa ng reintegration. Pwede bang paki-explain din sa ating mga... Isang malaking component yan, partner, syempre, yung financial literacy, yung kaalaman, yung pagtulong natin sa ating mga kababayan para matutunan nila ang tamang pag-iingat ng kanilang mga sweldo sa ibang bansa. So, malaki yung component na yon ng ating nare-reach out na. But, aside from that, syempre, yung kalinga, yung natutulungan natin, yung psychosocial. Yung psychosocial. But more importantly, yung kabuhayan aspect. Diba? Yung kabuhayan, meron tayo yung programa na, yung talagang isa sa mga chinampion mo na program, partner, yung sa livelihood program, especially sa mga distressed, saka sa mga kababaihang OFW. At diba? alam ko yata na mayroon tayong masasayang bisita ngayon. May masasaya tayong bisita. Na napasama dahil sa programang yan. Partner, alam ko po, ang gaganda ng mga nanalo mula sa region, bawat region, tig-isang winner. Tig-tigis ang winner. Ano nga ba yung programang inilarga nyo po? Yung actually, napag-abutan natin na programa ito. Ito yung programa na tinatawag po nating Likha. At ang first launch nito, 4 weeks ago actually, yung Likhang Kababaihan, nandito yung isa nating winner 4 weeks ago nung katatapos ang. But this time, we're bringing the top 3 winners back. So, bati po muna ang ating mga national winner ng Likhang Kababaihan. Siyempre si Miss Sweet Rose from Davao Region. Tapos, nandyan din si Carmelita, yung guest natin dati from Bukidnon. And we also have Ma'am Rowena naman from Maguindanao. So, Ma'am Sweet, bati muna tayo.
Magandang hapon po sa lahat. Ako pala si Sweet Rose Montipio. Tubo pong Barangay Kinamayan, Santo Tomas, Davao Region po. Okay. Si Ma'am ano naman, si Ma'am Carmelita. Ayan. Second time sa studio. Hello po ulit. Maayad na daw po sa mga taga-lugar ko sa Bukidnon at saka magandang araw sa ating lahat. Ako po si Maria Carmelita Agmanog from Region 10. Region 10. And from Maguindanao, di ba? From Maguindanao, si Ma'am Rowena. Ayan. Magandang hapon po. Ako po si Rowena Cerodo from Maguindanao del Sur. Ayan, oh. Si partner, si Ma'am Carmelita, diniscuss niya dito dati yung business niya. Ang business niyan is rabbit farming. Rabbit? Yes, rabbit farming. Ayan, diba? Baka ang mahirapan kang habulin yan kasi di ba mabibilis tumakbo mo yan. Okay ba naman? Kumusta naman? Gusto ko pong i-correct si Seth. Pwede ba? Hindi lang rabbit eh. Chicken and rabbit. Chicken and rabbit. Kasama ko pong farm to. Ayun Farm, mo yun, free range chicken. free range, Yung para free bang, range. wala lang silang kulungan. Mabilis maglaki. Mayroong mga ganong yung free range chicken. Correct naman kita. Okay. Kasi sa free range may kaibahan. Sa akin po is ethically well-raised free range chicken. Kasi ang kaibahan pag free range, yung backyard lang talaga. Bahala lang sila sa buhay nila. Yes po. Pero yung sa akin na ethically raised free range, meron pong animal healthcare like vaccination, nutrition po, para talagang di ba survive. Magaling, partner, talagang dapat i-replicate yung Yes, idea. Yung kay Ma'am actually, sabi nga ni si Sec kahapon kasi meron silang meeting with the secretary kahapon kasi sabi ni Sec, promote nga natin, sabi ni Sec, at very interested ako, tagal nung usapan tungkol diyan sa ano ng product. But sabi ni Sec kahapon, ano yan eh, kumbaga patok yan ngayon, lalo na yung binabanggit nga ni Ma'am Carmelita, free range, ethically raised. Well, yung mga organic na type ng production. Si Ma'am Rowena naman ay vegetable production. Organic vegetables naman to in Maguindanao. Vegetable basket itong area na to, partner, in Mindanao. Yan ang produkto naman niya. Partner, isa ito sa tinututukan ng ating Pangulo, yung mga agricultural products. So, darating pa baka may mga suporta pa rin ang ating pamahalaan sa mga ganyang produkto. Sa chicken farming sa Sweet naman. Si Ma'am Sweet yung grand winner natin. Yung grand winner natin. Yung tinitinda niya. Hindi naman sweet tinitinda niya. Actually, ang sa kanya is actually bag production. May sample ka ba dyan, Ma'am? Sabi namin magdala ng ng sample. Ayan ang ating sample. Oo. Tell us something about the product, Ma'am. Ito po yung naisip ko na business plan kasi siya, unique. Kasi yung akala natin na patapon na siya, pero ma-upcycle pa natin. Pwede pa natin gawin mga fashion bag. Itong bags na ito, partner, actually may sabi nila nag-umikot daw sila sa Green Hills the other day. May mga nakikita daw silang ganitong bag, pero what makes it really unique is yung paraan ng design. 'Di ba? Yung paraan ng design, saka the way that she actually marks it. Murang-mura itong bag na to. Kaya napakaganda. Anong markup mo dito? Anong presyo mo dito? So markup lang, wag natin yung presyo kasi kukumpara natin. Pero kumusta sales mo niyan so far? Okay naman po. Ngayon, parang may hinahabol na ako kasi may nagte-text na gusto nila mag-order. Ayan. Sige. Bibitinin muna natin ng konti doon, partner. Sige. At mamaya, pagbalik natin after ng commercial, magpo-promote tong mga ito kasi hindi lang daw sila dapat ang sumakses sa business. Dapat daw ay madagdagan pa ang ating mga OFW na sasucess sa kanilang mga kababayan. Tuwan-tuwa sila, di ba? Diyan lamang po kayo mga kababayan at magbabalik po agad ang tahanan ng OFW. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayan. Siyempre, partner, yung ating mga former OFW, mga women entrepreneurs natin are also here to help din naman and to invite other OFWs na magnegosyo, 'di ba? Magnegosyo kasi yan naman ang isa sa mga ano talaga natin, pinupush natin na programa, yung sa reintegration program. Can you tell us more about Likha and ano ba yung susunod na installment? Ma'am Sweet, ikaw muna. Sa lahat ng kapwa ko OFW, lalong-lalo na ngayon sa seafarers, mga seaman po, mula sa 2020 onwards, hinikayat po namin na sumali kayo para ma-experience po ninyo yung na-experience po namin na ang gaganda po. Ayan. Ma'am Carmelita, kailan ang deadline ng mga seafarers natin para makapag-submit? Mga seafarers po, katulad po ng Likhang Kababaihan Business Plan Competition 2025, kayo din po ay magkakaroon ng Likhang Marino Business Plan Competition na ang deadline po ay sa August 8, Baset. Ayan, August 8. Oo, August 8. So, Ma'am Rowena, may message ka ba sa ibang mga gustong magnegosyo na mga kababayan nating former OFWs? Ayan. Sa mga kapwa ko po, OFW na seafarers, halina po kayo at sumali. Baka kayo po ang susunod na magiging champion ng Likha Marino ng DMW. Hindi lang po tayo magiging bayani sa ating bansa, kundi sa buong Pilipinas po at sa ibang bansa. Kayang-kaya nating magtagumpay sa sarili nating bayan. Ayan, napakaganda nun, partner. Oo. Si Ma'am, sir. Magpasalamat po kami sa iForward PH po. Ayan, oo. Silang dumulog, yung mga Likhang Marino po. iForward PH ng DOST at saka DTI po. Ayan, thank you din tayo. Partners si Sweet natin. naman sa kanyang hair and makeup. Pero gusto ko lang banggitin na Region 11, of course, hindi binibitawan ng ating as OIC Assistant Regional Director, ang Labor Attaché dati ng Washington. Si Ma'am Rose, of course, labor attaché natin sa Japan. Ng Japan. Ayan. So syempre, tama yung binanggit ni ni Ma'am Carmelita. Marami po kaming partners. Hindi lang po ito DMW. Ito po yung sa kautusan niya ng ating mahal na Pangulo. Lahat po ng opisina ng gobyerno sa pamamagitan po ng National Reintegration Network ay talagang naka-frontline ang mga serbisyo para po sa ating mga OFW. Katulad po ng iForward ng DOST at ng DTI din po nakatuwang natin dito po sa ating Likha. So, maraming salamat po sa pagpunta at syempre Papasalamat po kami. ayan. Congratulations. May babatiin.
Congratulations. Of migrant workers sa ganitong Programa. programa po. Nagpapasalamat po kami. At syempre, thank you ma'am sa pagtitiwala at susubaybayan po namin ang inyong patuloy pang pag-success. Ayan, yung kanilang patuloy na pag-success sa kanilang mga business. Balita Ayan. ko, kasama na yun doon sa individual IPCR ng bawat. Parang para makapag tayo. Ngayon naman partner, syempre, ang atin namang makakapanayam, syempre, 'di ba? Hindi tayo tumitigil sa ating pagtulong, 'di ba? Hindi tayo tumitigil sa ating pagtulong. Ang makakapanayam naman, sino ang ating makakapanayam sa pagkakataong ito, partner? Partner, para sa kalinga at aksyon para sa mga bagong bayani, mayroon po tayong 2 beneficiaryo ngayon sa medical assistance ng ating mga former OFW. Ang si Mr. Marlon Miliano na OFW from Saudi Arabia, isa po siyang quality control welding inspector. Nagkaroon siya ng problema sa kanyang right part ng katawan niya, ng kidney. Of course, hindi na nakayanan, nagkaroon ng medical termination at napauwi siya ngayon. Isa po siya sa bibigyan natin ng 75,000 na medical assistance. At kasama din po niya ay si Mr. Julius Labaday. Si Mr. Julius Labaday is isang sa OFW from Cambodia. 13 years? 13 years. Ang naging problema naman niya na anuhan ng mainit na kumukulong oil yung kaliwang paa niya na until such time na kailangang i-amputate. So, partner, dito sila sa harapan natin ngayon. Itong si Kuya Julius, na-meet ko to noong 2023. Ayan, actually isa itong OFW leader, OFW volunteer sa Sihanoukville Ayan, sa Sihanoukville sa Cambodia. Nung pumunta kayo. Medyo alam mo naman significant sa akin yung mission na yon dahil doon nasubok ang aking running skills at ang aking may pagka law enforcement in action dahil doon tayo may mga na-rescue may mga tinulungan tayo doon ng mga trafficking victim. Kuya Julius, actually, bilang isang OFW leader at that time sa Sihanoukville, isa siya sa mga pangunahing tumutulong, kumukup-kup dun sa mga iba nating mga kababayan. Kuya Julius, kumusta na ba yung sitwasyon ng ating mga trafficking victim at yung mga undocumented natin sa Cambodia? Sa ngayon nga po, lalo nga po yung sa panahon ngayon, no? After po isarado yung POGO rito sa Pilipinas, lalo pa po lumobo. Ang mga undocumented, undocumented kasi nung the last na bago mangyari to, nagkaroon din ng ocular visit ng Philippine Embassy doon sa amin. Nung sa hotel namin na isang pagkatrabahoan ko. So doon na namin nalaman ni Ambassador Florida Camila Mayo, no, na marami na pala po palang OFW na naman na bago na kumbaga nasadlak doon sa mga illegal online. Yung nga po isang problema ng ngayon ng ating bansa dahil nga hindi natin alam kung paano sila lumusot o paano sila dumami na naman ng gano'n. Yan kasi partner, online gambling is actually illegal in Cambodia. So ito yung isa sa natin. Saka yung mga scam hub at pogo hub nga na diyan, napakarami diyan sa Cambodia illegally operating at sa kasamaang palad marami tayong mga kababayan na nabibiktima nga ng trafficking. So ingat po mga kababayan, wag po tayong that's why we're very thankful sa mga katulad ni Kuya Julius na talagang they go beyond yung simpleng pagtatrabaho at mga ganyan. Parang talagang yung malasakit hindi nawawala, di ba? Kaya partner, we have something for our OFW guests. Oo, partner, kailangang ibigay ko na kaagad para hindi naman sa para magastos para makatulong. Makatulong kasi malaking bagay ito. Sir Julius, ito yung para sa action fund natin.
That's 75,000 and Sir Marlon. Salamat. Galing po yan sa ating pamahalaan, sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Of course, ang DMW ay isa lang sa mga instrumento para maiparating kung ano man yung tulong na kailangang ibigay at nararapat para sa inyo. Maraming salamat sa serbisyo at pagtulong sa ating bansa. Pwede po ba? Sige lang po. Nagpapasalamat po ako sa Department of Migrant Worker, lalo na po kay ASEC Francis de Guzman, sa iyo po, ASEC. Kay Sir Gaspi po. Maraming salamat po dahil tagang po ng DMW na sa bagay sa ngayon po hindi pa kilala ng ibang Pilipino. Ano po ba yung DMW? Sabi nila, ito yung dating PUEA na ngayon ay DMW na po. Sabi ko nga po sa kanila, mas maganda magtrabaho sa legal. Hindi natin bibigyan ng problema ang ating mga ating mga government officials sa Pilipinas if ever na may mangyari sa kanila. Kagaya nito, may nangyari sa akin. Nandito lagi ang DMW na tumutulong talaga sa mga kababayan natin. At si Kuya Marlon naman, baka may mensahe. Ako rin po, magandang hapon po sa lahat. Ako rin po, sir, nagpapasalamat po sa DMW, especially sa inyo pong dalawa, ASEC de Guzman and Legaspi, Sir Legaspi. Maraming salamat po sa tulong. Ayan. At sana po makatulong. Malaking tulong po ito. Kasi katulad nga po, OFW po pero wala pa akong ipon. Kasi ilang buwan pa lang ako doon. Then na-diagnose ako. Ito po ay pagtalima namin sa direktiba ng ating Pangulo na pangalagaan kayo at ang inyong pamilya. Ayan. At syempre, partner, kung may karagdagan pa po kaming maitutulong at may iba pa pong mga lumapit lamang po kayo. Mandiyan din naman yung OFW hospital natin. Correct po. Diba? Correct po. Ayan. And partner, siguro ang ending natin ngayon patungkol naman sa recently nakasama ka dito ang ating recent lang po kasalukuyan po iba't ibang bahagi po ng mundo ay pinupuntahan ng ating mga taga Department of Migrant Workers at mga partner government agencies. Panoorin po natin ang ilang highlights sa katatapos lamang po na serbisyo caravan na pinangunahan ng DMW at ng OWA sa bansang Qatar naman po kasama ang iba't ibang opisina ng gobyerno. Panoorin po natin. The Philippine government continues to bring its services closer to overseas Filipino workers. On July 25, 2025, hundreds of Filipinos in Qatar benefited from the Bagong Bayani ng Mundo Serbisyo Caravan held at the Philippine School Doha, led by the Department of Migrant Workers in coordination with the Philippine Embassy in Qatar and various government agencies. The one-day caravan offered frontline services for OFWs, from contract verification and balik manggagawa processing to legal consultations, financial literacy, and reintegration programs. Participating agencies included Embassy of the Philippines, Overseas Workers Welfare Administration, Department of Social Welfare and Development, Department of Trade and Industry, Public Attorney's Office, Professional Regulation Commission, Philippine Statistics Authority, Pag-ibig Fund, Land Bank, Social Security System, and the Philippine School Doha. Free medical services were also provided by the Philippine Professional Organization in Qatar, with a stage of cultural presentation for attendees. Caravans form part of President Ferdinand R. Marcos Jr.'s vision for a bagong Pilipinas, a government that is more accessible, responsive, and present for every Filipino wherever they may be in the world. From essential services to emotional support, the Serbisyo Caravan reaffirms the government's ongoing commitment to uphold the dignity and well-being of OFWs. Hi! Welcome to Qatar! Ako si Maria Cristina Balmores, 7 years na sa Qatar. Nagtatrabaho bilang respiratory therapist sa Al-Ali Hospital. Bilang OFW, I'm so excited and happy that the local assistance for the service of the government is here in Qatar to make it easier and convenient for us to access all our local documents for the Serbisyo Caravan, and it's easier for us because you don't need to go back in the Philippines to process this thing. Of course, yung will of ng OWA, si Ma'am Luz, marami pong at ang ating mga partners na nandoon, 12 po sila na kasama po doon sa ating partner. Nagkaroon pa yan na naging 2 days na dahil talagang needed ng mga kasamahan natin. Ayan, syempre patuloy po ang ating mga caravan partner. Saan tayo next? Next po, abangan nyo po kami dyan na sa Dubai, United Arab Emirates. Ngayon pong darating na Sunday.
August 3. Magkita-kita po tayo at kasama din po ako para doon sa ating caravan partner. At sa mga kababayan po natin dyan sa Jeddah, sa Kingdom of Saudi Arabia, magkita-kita naman po tayo sa August 8. Ayan, August 8 po, kita-kita po tayo dyan sa Jeddah, sa Saudi Arabia. At sa Al-Khobar. Sa Al-Khobar po, August 15 naman po tayo sa Al-Khobar. At next week, magkita-kita naman po tayong muli. Ayan, ang bilis ng isang oras natin. Dumaan na naman po ang isang oras ng ating pagsasama-sama at pagkukwentuhan dito lamang po sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Kita-kita po ulit tayo next week. Ako pong muli ang inyong kapartner at kasama tuwing Webes po ng hapon, Assistant Secretary Kiko de Guzman po ng National Reintegration Center for OFWs. At ako naman si Assistant Secretary Benny Ligaspi ng OFW Land-Based Concerns. At ito pong muli, ayan, ito pong muli ang tahanan ng OFW.